Ginawa mo yan, halimbawa, natukso kang magnakaw, di ba? O, tapitin mo daw sarili mo, stop share. Ano to? Yung nilagay kong tissue. Huwag mong gawin yan kasi may consequence pag ginawa mo yun. Amen? Ganyan po ako lagi, sa totoo lang. Maraming tukso. Maraming tukso. Lalo na sa bahay ni Byuda, ang daming mga abubot si Byuda. Pero ang ginagawa ko, pinag-pray over ko yung mga abubot na yun. Lord, sana ibigay na lang niya sa akin ito. Ibigay niya sa akin. Yun ang ginagawa ko. Kasi alam ko kung ano magiging consequence eh. Pag yung kinuha mo yun na hindi. So, oo, di ba? Kaya, hinihintay ko na lang na ibigay niya sa akin tulad ng sobra naman Lord. Pinapray over ko talaga yung mga rice cooker niya kasi mahilig siya sa abubot. Sa akin na lang ito Lord, sabi ko. Kasi alam niyo, the following, pag alam na niyang mag-door-to-door ako, Jeje, ipadala mo na ito kasi marami na. Sabi niya, thank you Lord. Sabi ko, di ba ganun yun? Stop. Tapitin daw natin ang sarili natin. Na pag yung, alam niyo si Satan, lagi niya tayong, ano ito yung, baka tinetempt niya tayo, pinapakita niya na, kunin mo na, kasi hindi naman niya alam, ganun, di ba? Ganun ginagawa niya, pero dapat daw tapikin mo ang puso mo, stop siya, no? Ganun, ha? So, say the word daw, stop. So, number 3, be sure your faith is firmly placed on the Lord and He will rescue you. Kaya nga dapat manalig tayo kay Lord. Kapag na-tempt tayo, dapat i-focus natin yung pagtitiwala natin at pananalig natin kay Lord para hindi tayo mag-give in sa temptation. Kasi God will rescue us pag nakafocus yung faith natin lagi sa Kanya. Amen? Tulad ng buhay ni Joseph, di ba? Si Joseph, di ba? Naalala niyo ba yung story ni Joseph na tinempt siya ni Potiphar, yung asawa ng hari? Si Joseph po, tinukso siya ng asawa ng hari kasi ang gwapo. Joseph the dreamer. Ang gwapo kasi ni Joseph, di ba? May pagnanasa si Potiphar sa kanya. Pero tinukso niya si Joseph. Pero si Joseph, hindi siya nag-give in kahit kasi iniisip niya ang magiging consequence eh. Ang buti-buti ng hari sa kanya, bakit niya gagawin yun, di ba? Kaya siya naging overcomer at victorious. Kasi iniisip niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya. Kaya siya nagtagumpay. Amen? So, God assure us to provide the strength to stand firm against temptation or sin. Kaya, lagi dapat nakafocus tayo kay Lord, yung mga kabutihan na gagawin niya pag napagtagumpayan natin ang tukso. Amen? Number 3 is, God is our eternal source of truth. Siya yung walang hanggang pinagmulan ng katotohanan. So, paano ba natin ma-overcome? God is our eternal source of truth when we feel guilty daw. So, guilt mga kapatid can be either real or false. So, pag nagkasala tayo, di ba, napaponsensya tayo? Kayo, napaponsensya ba kayo pag nagkasala kayo? Amen! Di ba, nagkakaroon tayo ng doubt pag yung nakaponsensya ka, yung takot, di ba? So, paano natin ma-overcome yun? Hingi ka ng tawad sa mga Kasi pag hindi daw natin, pag hindi daw natin nararanasan yung konsensya, it means punong-puno ka ng pride at kasalanan. Kaya pag yung nakukonsensya ka, it means that God grace, nasa sa iyo yung grace ni Lord. So, either false or real daw. So, pag real, it means talagang nakukonsensya ka yung grace ni Lord nasa sa iyo. Pag yung false, parang wala ka ng pakialam ba? Kahit na makagawa ka ng kasalanan, di ba? So, paano natin pagtatagumpayan yung feeling guilty? So, ang sabi po sa 1 John verse 1:9 is, kapag tapat natin pinapahayag at kinukumpisal ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya ay tapat at matuwid na magpatawad at maglinis
malinis sa ating mga kasalanan o kasamaan. So, God will restore us if we confess our sin daw. So, number 1, sa atin, paano natin mapapagtagumpayan when we are feel guilty o nakagawa ng kasalanan? Number 1 is identify the source daw, mga kapatid. We need to pray. If we are guilty, then confess what you did to the Lord. So, di ba kailangan natin i-identify kung bakit tayo nagigilty. Di ba? Nagalit ka. Di ba? Nagalit ka. Bakit ba ako nagalit, Lord? So, i-identify mo yun kung bakit ka nagalit. Siguro, dahil naiinis ka. Di ba? Minsan, di ba, nagagalit tayo dahil naiinis tayo. Di ba? Asar ka, kumbaga. So, kailangan natin i-identify yun and then, Lord, Ask tulungan mo naman forgiveness. ako, hindi ko kaya ito. Dapat ikumpisan natin kay Lord na hindi natin kaya. Kailangan natin na siya. Kailangan nga kailangan mag-confess tayo na, Lord, hindi ko kaya itong galit na ito. Hindi ko kaya, Lord. Tulungan mo naman po ako, sabihin. Dapat ganun ang maging way natin para ma-overcome natin yung guilt. So, number 2 is affirm the following daw. Diba? Nag-confess ka na. So, kailangan natin i-affirm yung truth. Yung truth na God will not condemn us. God will forgive us. Dapat laging ina-affirm mo sa sarili mo na pinatawad ka ng Diyos, na love ka ni Lord. Amen. Kapag nag-confess ka, kailangan kapag napagawa ka ng kasalanan, kailangan mag-confess lagi tayo and then affirm the goodness of the Lord in your life. Kasi God, hindi naman nagko-condemn si Lord kapag humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan at kasamang ginagawa natin. God is always forgive us. And God is full of mercy and grace and forgiveness in His heart. Kaya Amen. pag nag-guilty ka, pag nakagawa tayo ng kasalanan, always go to the Lord and confess and ask forgiveness para ma-overcome mo at maging matagumpay ka sa struggle mo about guilt. Amen? So number 4 is, Jesus is our mighty advocate, tagapagitan or tagapagtaguyod daw. When we feel abandoned and unforgiving. So, mga kapatid, kapag, tandaan po natin na kapag yung, kapag yung feeling abandon ka, lalo na pag iniwan ka ng asawa, o iniwan ka ng jowa mo, lagi natin tandaan na God is always with you. Kasi ang sabi po sa Hebrew 13 verse 5 is, hindi kita iiwan, hindi kita Pababayaan. Amen. Amen. So, wag po tayong, amen, di ba? Wag tayong, amen. Tingnan mo si sister. Kaya nga, yun naman ang promise ni Lord kapag inangkin mo na mangyayari sa buhay mo, mangyayari yun. Diba? Have faith in that. So, sa unforgiving naman po, kapag yung hindi ka makapagpatawad, lagi po natin tandaan na kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Kasi sabi po sa Matthew 6, verse 15, but if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sin also. Kaya kailangan po natin magpatawad kahit na masakit po ang magpatawad, masakit po ang masaktan, masakit po ang na-abandon, ang iniwan, pero kailangan po natin magpatawad because forgiveness is a healer to our soul daw. Ito po yung maglilinis sa ating kaluluwa. And forgiveness is the key to every aspect of spiritual growth. And forgiveness also, kapag nag-forgive ka, malinis po yung puso mo, makakadalo yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya always choose to forgive. Amen? Amen. So, paano natin mapagtagumpayan itong struggles na ito? Your abandon at forgiveness. Siyempre, number 1 is, we are to forgive those who hurt us. Kailangan natin magpatawad. Kahit na masakit, sabi ko nga kanina sa Matthew 6 verse 15,
kailangan natin magpatawad kasi pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos, di ba? So, number 2 is be willing to allow God to be the one to deal with that person. So, ipaubayan natin kay Lord yung taong nakasakit sa atin, yung taong nag-iwan sa atin, di ba? Hayaan natin si Lord ang kumilos. Huwag tayong maghiganti. Sabi nga ni Lord sa salita niya, vengeance is mine, not yours. Kaya ipaubayan na lang natin kay Lord kapag nasaktan tayo, kapag iniwan tayo ng ating jowa o ng ating asawa, hayaan natin si Lord ang kumilos. Kasi para sa iyo, kahit na anong mangyari, para sa iyo. Di ba? Number 3 is God will provide the strength and courage. So, we need to forgive others. So, we need to forgive ourselves. Kasi minsan, di ba, hindi tayo nakakapagpatawad. Kailangan din natin patawarin ang ating mga sarili at saka iba. Amen? Oh, bilis natin. Number 5 na. Naiintindihan niyo? Amen. Ito na natin yung sarili natin bago tayo makapagpatawad. Yes. Diba? Patawarin mo ang sarili mo at patawarin mo din ang iba. Amen? Oh. So, para dumalo yung biyaya at pagpapala sa buhay mo at kasama ang iyong buong pamilya. Kasi, kung din yun Amen. sagabal hindrances yun. Kaya kailangan natin laging magpatawad. Choose always to forgive. Amen? Number 5, the Lord is our stronghold. When we have struggled about jealousy and anger, selos at galit. So jealousy and anger is hinder us from experiencing God blessing and joy. Totoo yan. Di ba pag galit ka parang walang joy sa buhay mo, di ba? Yes. Parang Sila, lumalik namin mo pa po. oo, magre-reflect, totoo yan. Kasi nararanasan mo yan pag yung galit ka, nakasimangot ka, di ba papangit ka? Kaya, choose always to forgive, choose always to release. So, bakit daw kayo? Kahit anong mangyari. Magaganda kasi sila eh. Amen! Di ba pag may galit Siyempre, ka, dahil may foundation. Dahil kasama mo, laging ang bigat, di ba? Mabigat. Pag kinausap mo, ang sagot, iwan ko parang hindi ba yung sagot? Hindi nararanasan ko yan sa totoo lang. Tulad nga sabi ko sa inyo, ang struggle ko is myself. Oo. Ang sarili ko. Pero alam niyo pag yung galit ako, alam niyo, lagi akong napapalo kay Lord. Kaya lagi akong dumudulog sa kanya, Lord, hindi ko kaya ito, sabi ko, tulungan mo naman ako sa emosyon ko, sabi ko nga. Kaya pag nafe-feel niyong galit kayo, ang prayer daw natin is, calm me Lord, comfort me Lord. Oo. Kasi hindi mo kakayanin mag-isa, kailangan mo si Lord. Kaya pag galit ka, pag yung galit